Tumayo po ang lahat mga minahal bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin po ng ating mga ngaral sa gabing ito. Beloved Ordained Preacher Brother Nilo Miranda. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, beloved ordained preacher, Kuya Ben Akwesa. Praise the Lord. Let us pray po. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, in the precious name of our loving Savior, our dearest Jesus Christ, and to the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Wildis Almeida, we thank you so much for all the blessing you bestow upon us, O God. Thank you so much for the great salvation. Even though we are not worthy, O God, but because of your grace and love, we've been blessed and saved, O God. Thank you so much for the anointing of the song of the choir, for the living testimony we heard, proving that you are great, God, and your word is never outdated, O God. We ask again, once again, O God, we ask you, Lord, to please anoint thy word, O God. Help me to bring forth thy message and bind the power of darkness. Remove all hindrance. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. First and foremost, the highest greeting of praise, thanksgiving, honor, and worship belongs to our loving God alone. Amen. Our dearest Jesus Christ. And we always acknowledge to give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida, and to the beloved Almeida children with their respective families. Praise the Lord. To the beloved ministers, and our warm welcome to our beloved minister Luke Smith, with his beloved daughter, beloved Kelsey. Amen. Thank the Lord for your safe arrival. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And to all our webcast viewers and our beloved brethren, a pleasant afternoon. Praise the Lord. Kindly open your Bible from the book of Matthew, chapter 5, verses 3 up to 10. The book of Matthew, chapter 5, from verse 3 up to verse 10. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Dito po sa Mateo, Kabanatang 5, talatang 3 hanggang 10. Mapapalad ang mga mapagkumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahahapis, sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Praise the Lord. So, ito po yung tinatawag na Sermon on the Mount. Amen. So, the word bless, mga minamahal, refers to the well-being of those because of their right relationship with God and His Word, receive God's kingdom, which include His love, care, protection, and daily presence. Everybody say amen. So ito po mga minamahal ang pangungusap ng mabait na Diyos sa atin. Tayo po'y mapalad. Everybody say amen. Because of our right relationship to Christ and His Word, mga minamahal, we receive
the blessing of God's kingdom. Everybody say amen. Amen. So if you wish to receive the blessing of God's kingdom, there are certain requirements. Amen. Amen. Praise the Lord. So ito po nga turo ng mahal na Panginoon sa atin. Mga minamahal, ito po yung mga requirements para po tatawagin tayong mapalad. Everybody say amen. Para po lahat tayo po matawag na mapalad, meron po nga tinatawag na requirements. God's principles, mga minamahal, of righteousness, mga minamahal, by which all believers, all Christians, mga minamahal, are to live through faith, mga minamahal, in the Son of God, and through the power of the Holy Spirit. Everybody say amen. So tayo po mga minamahal ay tinuruan ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Di natin alam ito kung walang nagturo sa atin. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Although we are in the last days, brothers and sisters, we are in the last days. Amen. And perilous times shall come, and falling away from faith will occur, but God still promise. Everybody say amen. Tinatawag na time of refreshing, the outpouring of the Holy Ghost, spiritual revival, miracles, mga minamahal, protection. Amen. In the real church of God. Nandito po tayo sa totoong iglesia ng ating mabait na mahal na Panginoon. Everybody say amen. Napakapalad natin, mga minamahal. Talagang napakapalad natin. Ako nag-aral ako sa Dominican school at my high school. Pero sa totoo niya, 6 na taon ako doon dahil 6 na taon ako sa high school dahil nga po sa mabisyo. Mga minamahal. Alos hindi ako gumraduate ng high school. Aking grade 75. Dahil i-kick-out ako dahil sa bisyo. Pero nagpapasalamat ako sa mabait na Diyos, mga minamahal. Talagang binago ng Diyos ang aking buhay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So we are blessed, mga minamahal. Amen. And according to the scriptures, mga minamahal, there are certain requirements if we wish to receive the blessings of God's kingdom. The first requirement is, blessed are the poor in spirit, for they shall for there is the kingdom of God. Everybody say amen. So we must recognize that we are not spiritually self-sufficient. Amen. We need the spirit of power and life, mga minamahal. Amen. Of grace of God, in order to inherit the kingdom of God. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kailangan natin yung poor in spirit. Ito po'y nakita natin sa buhay ng ating beloved parents in the Lord. Everybody say amen. Mapalad ang mapagpakumbabang loob, mababa ang kalooban, hindi nagmamataas. Everybody say amen. So mga minamahal, mapalad yung sabi ng mahal na Panginoon, abang siya'y nangangaral, mga minamahal ko, just imagine 3 days and 3 nights. Yung mga tao, sunod ng sunod, walang pagkain. Ganon sila, mga minamahal, sincero, itinatawag na hunger and tears for righteousness. Everybody say amen. 3 days and 3 nights. Kaya sabi ng malapit, mapalad kayo na mapagpakumbabang loob. Dahil sa inyo, for there is the kingdom of God. What is the kingdom of God? Mga minamahal, the kingdom of God, pinangaral ng ating beloved pastor, nakita natin ang karya ng Diyos. Everybody say amen. The kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy of the Holy Ghost. Amen. The kingdom of God is not in word, but in power. Everybody say amen. Truly the kingdom of God is in you, because the Bible says, if by the finger of God I cast out demons, then truly the kingdom of God is in you. Everybody say amen. Tayo po'y nagpalayas ng mga demonyo. Ibig sabihin na sa atin ang karya ng Diyos. So mapalad tayo mapagpakumbabang loob dahil sa atin ang karya ng Diyos. Dito pa lang, nandito na sa atin ang karya ng Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, for the kingdom of God is to them, to that poor in spirit. Everybody say amen. Nasa atin ang karya ng Diyos. We need to understand, mga minamahal, because if we want or wish to receive the blessings of kingdom of God, there is certain requirements. We must be guided by the ways and values of the word of God written in the scriptures. Not in the ways and values of the word. Everybody say amen. Yung mga sanlibutan hindi tinuturo ng mga pastor sa kanila, ano bang karya ng Diyos? Ano bang dapat
gawin ng tao para matanggap niya ang kaharian ng Diyos. Subalit, itinuro sa atin ang ating ginagalang na magulang sa Panginoon para matanggap natin ang kaharian ng Diyos. Everybody say amen? Hindi pa tayo natutuwa, maminamahal tayo lumaya sa ating mga kasalanan. Everybody say amen? We are in the last days. Everybody say amen? Falling away from faith will occur. Ibig sabihin, maraming tatalikod sa Diyos. Marami nang hindi maniwalang may Diyos, mga minamahal. Subalit, God still promised to send the time of refreshing, the outpouring of the Holy Ghost, His spiritual power, miracle to those who repent and converted, to those who remnant, ever see amen, to those who overcome the world, the nature of sins, and the dominion of Satan. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Napakapalad natin sa iglesyang ito, amen. Mga minamahal, talagang napakaswerte natin sa lahat ng maswerte pa, mga minamahal. Natanggap natin ang kaharian ng Diyos. So the fruit in spirit, yung pong mababang kalooban. Kailangan magkaroon tayo ng mababang kalooban. Hindi tayo arrogante, hebar si amen. Sabi ng banal na kasulatan, next, mga minamahal, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Mga minamahal, the mourn, mga minamahal, ibig sabihin is to grieve over their own weaknesses. Everybody say amen. And also, mga minamahal, sinasabi mo minamahal na mourn over the things that grieve God. Mga minamahal, to have our feelings. Mga minamahal, parehas po yung ating magiging damdamin. Nagmumorn tayo sa ating mga weaknesses, kaya nag-aalay tayo ng fasting. Nagpupuri, nag-aayuno, yan ang tinuro sa atin. Ever say amen? Nagmumorn tayo sa mga lost souls, sa mga tao na nagsasuffer. Kaya ang ating beloved, honorable parents in the Lord, wala nang ginawa kung hindi magkursada para maabot sila ng kahabagan ng Diyos. At isa tayo sa mga pinagpala, naabot tayo ng ebanghelyo ng kaligtasan. Tayo napalaya, tayo nagkaroon, mga minamahal ng kaligtasan. Sabi, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Kapag tayo po'y nagkakasalan, nagmumurn tayo, nalulungkot tayo, kino-comfort tayo ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi po namin, the meek. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Yung pong meek, mga minamahal, the meek are those who humble, ever say amen, and submissive to God. They find their refuge, mga minamahal, in Him and commit their way entirely to Him. Yung po mga meek, yung po yung mga humble, mapalad ang mga maamo. Ever say amen? Hindi yung mabangis, baligtad, maamo. Maamo kasapagkat sila'y magmamana ng karya o sila'y inherit the earth, mamanahin nilang lupa. Yung mga maamo, bibigyan ng mahabang buhay ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Shall inherit the earth, ibig sabihin, the fruit of the land. Mga minamahal, you taste the goodness of God, ever say amen. Yung maamo, mga minamahal, yung po nga mapagpakumbaba, submissive to the will of God. They submit their entirely to the will of God. Buong nga pagpapakumbaba, silang nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya maging sa ating pananampalataya, yung mga maamo, yun ang nanatili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yun ang bibilang ng taon at yun rin po ang bibilang ng pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Yun po ang sinabi ng Biblia. Another thing, blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. This is one of the most important verses in the Sermon on the Mount, mga minamahal. Hunger and thirst for righteousness. So, mga minamahal, ibig sabihin, ang buhay nating mga Kristiyano, the foundational requirements for all godly living is to hunger and thirst of righteousness. Everybody say amen. Tayo po'y nagugutom sa presensya ng Diyos. Tayo nauuhaw sa presensya ng Diyos. Abang tayo nag-worship ngayon, mga minamahal, nakikita ko ang bawat isa talagang mapalad tayo. Tayo pong lahat ay uhaw sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Blessed are those who hunger and thirst
for righteousness, for the presence of God from the book of, kindly open your Bible from the book of Psalm, chapter 42, verse 1 and 2, kindly po. In the book of Psalm chapter 42, verses 1 and 2. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Mga awit Kapitulo 42, versikulo 1 hanggang 2. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkaahaw sa tubig ng mga batis, gayon na humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako parito at haharap sa Diyos. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Hunger and tears for righteousness. Sabi ni Haring David, mga minamahal, my soul thirsted for God. Ever say amen. Ang aking kaluluwa'y uhaw sa Diyos. Yung deer po, mga minamahal, yung usa. Alam niyo po, mga minamahal, yung usa, kapag dumating yung tinatawag na summer, doon sa Canada, nakapunta po ako ng Canada, pag nagbibiyahe kami ng long drive at mayroong mga tinatawag na mga forest, may mga signal, warning ba, na may mga moose at saka may mga deer na tatawid magkocross. So mga minamahal, one time nakasagi kami nun kasi marami sila. Pag dumaan, hindi na mga minamahal. Ibig kong sabihin, sabi ni Haring David, as my soul thirsted for God, as the deer panted for the water, sabi niya, kung paano ang usay nauuhaw sa tubig, ganun din nauuhaw ang aking kaluluwa. Palapakan natin ang malapay. Siya'y humihingal sa pagod, umahanap ng tubig. Ganun ang naramdaman ni Haring David sa kanyang paghahanap sa Diyos. Naalala niyo po yung Wayne Child, yung pong mga bata na mga breastfeeding ng mga bata, kapag dumating yung time na itanggalin na sa kanyang mama, hindi na siya i-breastfeed ba? Di po ba mga minamahal yung bata kapag hiniwalay na sa breast ng kanyang mama, di po ba mga minamahal magdamag yun, iiyak? Amen? Yung mga batang hinihiwalay sa kanilang mga nanay, hindi na sila, bibigyan na sila ng gatas ng iba. Inahanap nila yung gatas ng kanilang nanay. Kahit bigyan mo pa ng laruan yun, hindi masatisfy. Kahit anong ibigay mong pagkain, hindi masatisfy. Iyak ng iyak yun. Buong magdamag iyak. Hanapin niya yung kanyang mama. Everybody say, praise the Lord. Ganon ang sabi ni David, ganon siya maghanap sa Diyos. Everybody say, amen. Ganon siya kauhaw sa presensya ng Diyos. Ganon din po sana sa ating lahat. Abang tayo nandito sa bahay-sambahan, mga minamagkaroon tayo ng kauhawan sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, amen. Ganon ang paghahanap ni Haring David sa presensya ng Diyos, mga minamahal. Ganon ang nakita natin sa ating beloved parents in the Lord. Amen. Magagunay siyang ating mga pastor. Alos mapatid yung kanyang ugat sa kanyang liig, mga minamahal. Binipiga ang kanyang puso, mga minamahal, para mapuspos lagi ng banal na Espiritu Santo. Habang kami nagbibiyahe patungong Baguio, mula rito nakasakay kami sa coaster hanggang Baguio, tuloy-tuloy ang pagpupuri, tuloy-tuloy ang kapuspusan sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Ganon sila kauhaw sa presensya ng Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, tinuruan tayo. Amen. Para ating isagawa, ipamuhay, gaano kahalagang presensya ng Diyos. So sabi ng Biblia, mga minamahal, to stop thirsting for God, mga minamahal, is to die spiritually. Everybody say amen. Kapag hindi na tayo nauuhaw sa presensya ng Diyos, mamamatay ang ating spiritual. Sabi ng banal na kasulatan, kindly open your Bible from the book of, dito po tayo sa Mark chapter 4, verse 19. The book of the Gospel according to Mark chapter 4, verse 19. And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things, entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 4, ang talata ay
Amen, amen. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 4, 19, ganito po ang sinasabi. Amen. At ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at o ang daya ng mga kayamanan at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok ang nagsisilinis sa salita o nagsiinis sa salita at ito'y nagiging walang bunga. Amen. Ever shout, praise the Lord. So maliwanag po mga kapatid, sabi po ng Biblia, to stop thirsting for God's minamahal o for God is to die spiritually. So thus we must minamahal, not allow anything to diminish minamahal. Minamahal our intense desire for the presence of God or for the things of God. Huwag po nating pabayaan, mga minahal, mawala yung ating spiritual enthusiasm, yung ating spiritual desire, mga minamahal, sa presensya ng Diyos. Sapagkat maliwanag ng sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sabi po na nating nabasa, worldly anxiety and deceitfulness of riches. Amen. Choke the word of God. Ito ang magtatanggal ng salita sa inyong puso, salita ng Diyos. Ang ating maging kaaway dito yung tinatawag na worldly anxiety. Ba't ka mabahala? Amen. Ba't ka mabahala sa anumang bagay? Sabi nga nila, ang mga langgam sa langit, pinapakain ng Diyos. Amen. Hindi sila naghanap buhay, hindi sila nagtatrabaho, pero sila'y kumakain ng sagana. At maging sa kanilang kasuotan, kagaya ni Haring ni Solomon, sabi ng Biblia, maging si Haring Solomon hindi nagsuot ng ganon, kagandang damit ang mga ibon na lumilipad sa impapawid. Amen. Kayo pa kaya, sabi ng Biblia, mga anak ng Diyos na araw-gabi tumatangis sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. So wag nating pabayaan. Meron kasi tinatawag na deceitfulness of riches. Yung daya ng kayamanan. Amen. Yun ang iinis sa salita ng Diyos. Hindi ka mag-contentment, wala kang contentment sa buhay, nawawalay ka na pala sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, worldly anxiety. Yung iniisip mo, ano kayang mangyari sa araw bukas, ano kayang kakanin namin, ano kayang isusuot namin, mga minamahal. Ang Diyos ang mag-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Sumunod tayo. Alam ng Diyos yung nararapat para sa atin. Alam ng Diyos yung susunod na araw. Amen. Alam ng mahal na Panginoon, sabi nga ng banal na kasulatan, God knows everything. Amen. He knows. Is the source of everything that is good. Alam na mahal na Panginoon para sa atin. Kaya po mga minamahal, talagang ma-enjoy natin yung ating paglilingkod na ito kapag hindi tayo lilis ba? Hindi tayo hiwalay sa turo ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Pag hindi ka lumihis, nandiyan, kasama mo, kakasamahin ka ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, kindly, sa ating nabasa, mga minamahal, na kailangan tayo mauhaw sa presensya ng Diyos, sa salita ng Diyos. From the book of 1 Peter, chapter 2, verse 2, kindly po. First book of Peter, chapter 2, verse 2. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Ito po si Kalawang Pedro, Kabanatang 2, Talatang 2. At maraming magsisunod sa kanilang mga gawang. Ito po sa unang Pedro, Kabanatang 2, Talatang 2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Amen. Amen. Praise the Lord. So, desire the sincere milk. Amen. Yung gatas na walang ano ba tawag dyan, mga minamahal? Bisaya, walang limbong. Mga minamahal, pure ba? Everybody say, praise the Lord, the word of God. Ang salita ng Diyos, ito ang magpapalago sa atin. Hindi tayo lalago sa mga turo ng ibang pastor. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang itinuro sa atin ng salita ng Diyos, ng ating beloved parents in the Lord, purong salita ng Diyos. Amen. Kaya tayo lumago sa pananampalataya. Kaya po may kakaiba tayo. Ebarsi sa lahat. Amen.
Bakit? Yung natatanggap nating turo galing sa salita ng Diyos. Pinagpala na tayo dito mga minamahal. Huwag nating tingnan yung kahirapan sa buhay. Bakit sabihin na mahirap ang buhay? Bakit? Mga minamahal. Alam niyo po ang Diyos hindi nagpababaya. Palapakan po natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Sa dako ng Cebu, merong isang matandang babae doon. Share ko na rin nung last. Wala na silang puwasang pera. Mahal na Panginoon, sabi niya, maliit pa yung mga kambing niya. Hindi pa pwedeng ibenta. Bigyan mo ako ng blessing. Wala na akong pagkain. Wala na akong kahit asin. Biglang umihip ang malakas na hangin. Mga minamahal, maya-maya, lumilipad yung sobre, mga minamahal. Dumapo sa kanya, napakatigas ng sobre. Pagbukas niya, mga minamahal, merong laman na ilang libo, mga minamahal. So, sabi niya, baka may maghanap. Eh di tinago mo niya. Wala naman naghahanap. Eh that's para sa kanya talaga. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang beses naman, dumalangin na naman siya. Wala na naman siyang pagkain. Mahal na Panginoon, sabi niya, kung mamatay ako, salamat. Kung bubuhayin mo po ako, i-provide mo ang aking pangailangan. Alam niyo po mga minamahal, habang siya nagpupuri at nakatulog sa upuan, matandang babae yun, nag-iisa na lang sa kanyang kubo. Pumasok yung malaking aso at ginising siya ng aso. E nung magising siya, sabi niya, napakalaki ng aso. Sabi niya, hey, labas. Kumuha ng walis, tambok. Labas. Bago lumabas yung aso, sumuka sa kanyang harap. Sabi niya, pag suka mga minamahal, pitaka pala yung sinuka, mga minamahal. Eh nung damputin, sabi niya, mandurukot pa itang aso na ito. Matanda kasi eh. Sabi, kinuha yung pitaka, pinunasan, binuksan. Abay, mga minamahal, napakaraming pera sa loob. Mga minamahal. Talagang, ibig sabihin ng Diyos ang nagpo-provide sa ating pangailangan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, worldly anxiety. Ito ang kalaban ng Kristiyano. Ito ang kalaban natin, mga minamahal, para tayo mawala ang salita ng Diyos sa puso natin. Amen. Yung deceitfulness of riches, lust of other things, entering in and choke the word of God, and it becometh unfruitful. Sabi po ng Biblia, hindi ka tutubo, hindi ka magiging matured sa paglilingkod sa Diyos, hindi lalago ang iyong pananampalataya. Napakaraming blessing nating nakita rito. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nasa totoong iglesia po tayo, amen. Bakit? Isang araw sa Cebu, meron dumalo doon, may cancer of the breast. Galing sa Cebu doktor. At ang sabi ng doktor, 6 months to live. Tinaningan ba? Kasi tumutulo yung nana at dugo. So mga minamahal, nang sabi ko na lahat po tayo lumokso na 3 beses, pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sa pakiwari niya, para may nalaglag sa kanyang dibdib. Pag-uwi sa bahay, binuksan yung blouse dahil nga nagtumutulo yung nana at dugo. Nagulat siya, biglang natuyo yung sugat, mga minamahal, yung butas. At siya pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At hindi lamang yun, na naginip siya. Mga minamahal, yung kanyang panaginip, merong malaking bahay na napakalaking puti. At merong mga pumapasok doon, kasama siya. Merong nakaupo sa information. At tinanungan ng pangalan. Nang buksan yung libro, wala yung pangalan niya ron sa libro. Teka, sabi nung nandoon. Kinuha yung libro, isang libro. Ang nakalagay, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Beloved Evangelist Will Estrada Almeida, beloved Honorable Pastor Lina C. Almeida. Ang sabi niya, yan yung simbahan namin sa lupa. Sabi nung nakaupo doon, ito ang iglesyang nakarehistro dito sa langit. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Our conversation is in heaven. Everybody say, amen. Our inheritance is in heaven. Everybody say amen. Our name registered in heaven. Everybody say amen. Our homeland is in heaven. We are, mga minamahal, heavenly citizenship. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo taga rito, huwag kang mabahala. Amen. Hindi ka dapat mag-uul, mga minamag-alala. Everybody say amen. Bakit po mga minamang Diyos natin ay Diyos na dakilang Diyos? Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So hunger and thirst of righteousness. Blessed are the meek. Sabi po ng Biblia. Continue natin ang basa mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, mapalad yung mga maamo. Mapalad yung mga nagugutom dahil sa katwiran. Mapalad daw po mga minamahal yung sinasabi ng Biblia. Blessed are those. Sandi lang po mga kapatid, praise the Lord. Sabi ng verse
7, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ever say amen? So yung mapalad yung malinis na puso. The pure in heart are those mga minamahal who have been delivered from any power of sin, from the powers, mga minamahal, praise the Lord. And now strive without deceit to please and glorify God. Everybody say, praise the Lord. Yung mga malinis na puso, yun ang naglilingkod ng tapat. Walang daya. Hindi natin dadayain ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Serving the Lord is striving to please the Lord without any deceit. Yung 10 virgins, mga minamahal, yung 10 virgins, the parable of 10 virgins, mga minamahal, ito po'y malaking kaugnayan sa paglilingkod natin. 5 are foolish, and the 5 are wise. The wise, they took the lamp with their oil, but the foolish took their lamp without oil. Oil in the parable represent righteousness through faith. Everybody say amen. And abiding in Christ. Palapakan mo natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. So, they examine themselves. Ibig sabihin, abang sila nag-aantay sa tinatawag na yung magiging ikakasal sila, mga minamahal, nagluwat ba? Ibig sabihin, hindi kagad dumating. Everybody say, praise the Lord. At silang lahat ay nagdumating, sabi, dumating na. Yung pamanhunon, yung lalaki, ang sabi nila, nung panilang ay, ipailawan yung kanilang ilawan, yung 5, hindi ayaw umilaw. They trim, sabi ko, ibig sabihin, self-examination. Everybody say amen. Sa parable, magkaroon tayo ng mga lesson. Self-examination, everybody say amen. Search yourselves if you are in the true faith. Everybody say amen. Sabi ng banal na kasulatan, examine themselves. Ibig sabihin sa atin, suriin natin yung ating sarili. Totoo ba itong aking paglilingkod o hindi? Huwag nating dayain ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Self-deception, dinadaya nilang mahal na Panginoon. Huwag nating dayain ang mahal na Panginoon. Hindi basta-basta ang paglilingkod na ito. Pinagpala na tayo, self-deception. Yun ang kasalanan nila, mga minamahal. At yung tinatawag na unprepared. Hindi sila handa. It's too late. Wala nang panahon, mga minamahal. Ganon ang paglilingkod, tayong lahat ay nag-aantay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Mag-mourn ka sa iyong kahinaan, mag-mourn ka sa iyong pagkukulang, iiyak mo sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, gusto kong maging matatag sa aking pananampalataya, maging mainit sa paglilingkod sa iyo, lumakad sa iyong kalooban. Everybody say, praise the Lord. So sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, pure in heart. Sabi ng banal na kasulatan, Proverbs chapter 4, verse 23, dagdag po natin sandali. The book of Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Mga Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dadaluyan ng buhay. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. So mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, praise the Lord, search your heart's diligence, for out of it shall issues the great issues of life. Ibig sabihin, i-purify natin yung puso natin. Everybody say amen. Yung isa nating kapatiran, pag may mga gossip, ayaw makinig dahil sabi niya, ayaw kong marinig mo yan, yung aking puso. Ingatan mo yung puso mo sapagkat dinadaluyan ng buhay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag nating pabayaan marumihan yung puso natin. Sapagkat sabi nga namin, blessed are those who pure in heart, for they shall see God. Ibig sabihin, hindi natin makikita ang Diyos, subalit makaramdaman natin ang kanyang banal na presensya. Praise the Lord. The eyes of the Lord are those to those who fear Him. Amen. And His rest to them that fear Him, His favor, His love. Ever say amen. His grace and mercy shall be upon them, to them that fear Him, to those who clean their hearts, or to those pure in heart. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pag malinis yung puso natin, napakadaling damahin ang presensya ng Diyos. Pag malinis yung puso natin, mga minamahal, nandiyan ang
Mukha ng malapay na sa atin. Ever see, amen? Huwag dumihin yung puso. Bantayan natin yung ating mga puso. Amen. Kaya hindi tayo interesado sa mga chismis. Ever see, amen? Sa walang kwentang kabuluhan, mga kwento, mga joke. Hindi natin kailangan yan. Maging sincere tayo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mapalad yung malinis na puso sapagkat makikita nilang Diyos. Ever see, amen? At ang sabi ng banal na kasulatan, sunod mga minamahal, blessed are the peacemakers, for they shall called children of God. If you want to receive the blessings of God, mga minamahal, and known be a child of God, you follow peace. Everybody say amen. Amen. Pursue peace and be a peacemaker to all. Kailangan maging peacemaker tayo, hindi pala away. Ever say amen. Hindi tayo naghahanap ng away. Ibig sabihin, hindi tayo interesado dyan. Maging peacemaker tayo. Pag sinabing peacemaker, mga minamahal, ikaw ang ating pong layunin. Bakit tayo pinanganak sa daigdig na ito? Bakit tayo tinawag ng Diyos para maging peacemaker? Minsan may mga problema. Hindi maiwasan yon. Kahit yung tinatawag na broken relationship ba? Restoring broken relationship. Ikaw ang maging peacemaker. Ever say amen. Amen. Ikaw ang pupunta, ikaw ang makipag-usap. Huwag mong hintayin sila. Ikaw. Kasi merong ano yun merong tag yun eh. Ibig sabihin merong cause ba? Down your pride. Ever say amen. Amen. Yung cause nun, tanggalin mo ang pride mo para mawin mo yung souls. Ever say amen. Ibig sabihin, mag-pray bago kausapin at mga minamahal, hindi po tayo maging ibig sabihin, arrogante. Ibig sabihin, maging peacemaker tayo sa lahat. Para tawagin tayong anak ng Diyos. Wala tayong kaaway. Ever say, praise the Lord. At hindi tayo dapat mag-away-away. Palapakan mo natin ang ating malakas, ang ating mahal na Panginoon. Peacemaker. For they shall call children of God. And blessed are those who persecute for righteousness' sake. For there is the kingdom of God. Sabi ng Biblia, yung ating may mga persecution, normal sa atin. Bigyan natin ng halimbawa. Hebrew chapter 11 verse 24 and 25, last verse na lang po. Praise the Lord. The book of Hebrews chapter 11 verses 24 and 25. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, ang talata ay 23, 24 at 25. Sa pananampalataya nang lumaki si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamon ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Amen. Ever shout, praise the Lord. Palapakan po natin ang malakas ang mahal na Panginoon. So si Moses choosing rather to suffer affliction with the people of God, mga minamahal, than to enjoy, mga minamahal, the pleasures of sin for a season. So pas pinili pa niya si tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa mga minamahal nandoon sa kasalanan. Ever say amen. So merong pleasures of sin, totoo yun. They have an enjoyment while you doing a pleasures of sin. Ever say amen. But for a season, hindi magtatagal yun. Pero ang impyerno, mananatiling magmainit. Ever say amen. So there are eternal consequences, mga minamahal, to our temporal choices. Kung pipiliin mo ang paglilingkod sa Diyos, may suffering, may persecution, pero merong langit. Ever say amen. Kung pipiliin mo naman ang kasalanan, pleasure for a season, mga pleasures of sins for a season, pansamantala lang po yun. Pero ang impyerno, hindi po yun, mga minamahal, matatapos. Ever say amen. So every believer po, mga minamahal, faces that alternative and recurring choices that Moses faced. Una, to be identified with Christ and God's people, along with the persecution that may bring, and another thing, to enjoy the momentary pleasures of sin, mga minamahal, transient,
through they be, mga minamahal, yung tinatawag eternal consequences. Kaya po mga kapatid, napakapalad natin, ever amen. Maglingkod tayo sa Diyos ng mainit. Magpakainit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong padaya sa kaaway, mga minamahal. Amen. God still promised to send the time of refreshing, the spiritual revival, the outpouring of the Holy Ghost to those who repent and converted, to those who overcome the word, the nature of sin, and the dominion of Satan. Ibubuhos ng Diyos ang pagpapala sa atin. Tayo magpakainit lamang sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sundin natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, at aagos ang pagpapala sa buhay natin. Everybody say, amen. Yung mga brother ko, mga minamahal, pandemic, by the grace of God, talaga pong pinupuri ko ang mahal na Panginoon. Pandemic, pero sila tuloy-tuloy ang kanilang business. Lalo pang lumakas, mga minamahal. So nakakabili sila, nakapagpatayo sila ng mga bahay at mga bibili ng mga sasakyan. Sabi ko talagang totoo ang sabi ng Biblia. Ever say amen. Talagang pinagpala, ibig sabihin, nasa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Kapag sinunod natin ang mahal na Panginoon, ang biyaya ng Diyos susunod sa atin. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Kaya sa oras na ito, hunger and thirst for righteousness. Magkaroon tayo ng kawawan sa presensya ng Diyos. Ito ang kinakailangan ng bawat isa atin. Sabi ng Biblia, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Hindi ka lalabas dito ng empty kapag ikay uhaw sa presensya ng Diyos. Sabi ng Biblia, time of refreshing, ibubuhos ng Diyos ang kanyang banal na presensya sa kanyang banal na iglesia. Tayo po yun, i-revive ng ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat tayo tumayo, mga minamahal, na tumawid sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, huwag nating pabayaan ang ating kawawan sa presensya ng Diyos. Umiyak tayo sa mahal na Panginoon, lagi magmakaawa sa Diyos. Kung tayo may mga pagkukulang, mag-mourn tayo sa ating mga weaknesses. Idaan natin sa pag-aayuno, mga minamahal, para mawala yung ating mga matanggal, yung mga kahinaan, para hindi tayo iwanan ng banal na presensya ng Diyos. Sabi ng ating beloved Pete sa aming meeting, mga minamahal, si David nagkasala, subalit ang hiningi niya, huwag hiwalay ang presensya ng Diyos sa kanya, mga minamahal. Sa oras na ito, mga minamahal, ingin natin, huwag tayong hiwalayan ang presensya ng Diyos. Kailangan natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Wala tayong magagawa kung wala ang presensya ng Diyos. Hunger and tears for righteousness. Tayo po umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again Amen. Hallelujah. to hear you say that I'm you are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Hallelujah. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Yes, Lord. Hallelujah. Bring me back to you. Yes, Lord. Hallelujah. You're all I want. You're all
presence, oh God. Hallelujah. It's nothing else to take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to Hallelujah, hallelujah. We need your presence, Lord. Hallelujah. Bless us, Lord. Hindi na maalam muling handog ng buhay ko. Pagtanggap mo'y dalangin mo. Ikaw ang nagso. Laman ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa kahit pa nalayo, ako'y ligangin mo. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, ang kahilangan. Lord, hallelujah. That's it, Lord. We need you, Lord. Give me your presence, oh God. Hallelujah. Sa'yo'y madaan. Ikaw lang. Jesus, ang kahilangan. Ikaw lang. Sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang. Jesus, ang kahilangan. Ikaw lamang. Sa'yo'y mananahan. Yes, amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lamang. Jesus,
Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa ating mga live webcast viewers, sa mga narito mga baguhan. Huwag niyang pigilan ang iyong mga luha. Napakapalad po ninyo na mga ngayon na tinawag sa banal na gawain na ito. Ipagsigawan mo, you're all I want. Kinauuhawan mo, nandyan talagang kinagigiliwan mo ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kayo po ay pinagpala sa araw na ito sapagkat alam namin na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na banal na gawain. Kayo ang mga saksi kung paano kumikilos ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narinig nyo ang mga buhay ng mga patotoo ng bawat tapat na mananampalataya. Mga minamahal, ito'y tanda ng mga himala at katuparan na ipinangako ng ating dakilang Diyos. Kung ibigay mo ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isuko mo ang lahat sa ating dakilang Diyos. Ikaw ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Pag naisagawa ito, naganap sa buhay mo, magbubukas ang langit, ito ang magiging susi. Ang pangalan mo isusulat sa aklat ng buhay. Ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Hinding-hindi ka niya pababayaan ni iiwan man. Lubos ka niyang patatawarin. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang lubos na mapatawad ang iyong kasalanan. Ang pang-apat, pag ikaw ay napatawad na ng Diyos, habang ikaw ay tapat na naglilingkod, babautismo ang Kanya. Siya mismo, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, babautismo ang Kanya ng Kanyang banal na Espiritu. Pag sumayo ang banal na Espiritu, ikaw na, tumingala ka sa langit. Anak ako ng Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan. This is the best thing that ever happened to you dahil ang pinakamahalaga sa bawat tunay na Kristiyano ay ang kaligtasan ng kaluluwa. Kaya ang sabi po sa Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, itaas niyo po ang iyong 2 kamay bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kayo po'y pumikit at yumuko bilang pagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo po, dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo.
Mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. At hugasan mo ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Manatili pong nakataas ang iyong mga kamay, makipag-ugnayan, at kami naman po ang mananalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista, Wildy Almeida, your end-time prophet. Salamat po, dakilang Diyos, sa mga kaluluwang ito na taos pusong tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, dakilang Ama, lubos mo silang patawarin at isulat mo po ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin, niligtas mo po 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Pagawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Dalawa na po ang naisagawa. Pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. Upang lubos na mapatawad ang iyong kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Isang araw, anytime, ang kanyang banal na Espiritu naman ay sa inyo. Habang kayo'y patuloy at lumalago sa pananampalataya, diyan po ang pinakamaganda. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Pagagalingin kayo, lulutasin ang iyong problema, magkaroon kayo ng kapayapaan. Higit sa lahat, ang paghawakan natin, yung sigurado tayo sa buhay na walang hanggan dahil malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon ang tunay na kapahingahan. Kaya wag lang po kayo ang maligtas. Anyayahan niyo po ang inyong mga unsaved loved ones. Magpatotoo kayo sa bawat tao na hindi pa nakakilala sa ating dakilang Diyos upang tayong lahat ay sama-sama sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagpapalain kayo physically, materially, spiritually, yan ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ngayon po, mananalangin po tayo sa lahat ng ating pangangailangan, tutugunan Diyos. Kaya nga, sa ating prayer for this week, aking ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Joey. Tayo pa magkaisang dumalangin, mami na mahal. Tayo po muna magsisi bago po natin hilingin ang lahat ng ating mga prayer requests sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dakila po naming Diyos na pinapakapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin, ang beloved of Pastor, Evangelist, Waldes, Brother Almeida, yung end-time prophet, na po kami sa iyong banal na paanan. Lubos na nagpapakumbaba, mahal pa nagsisisi sa lahat ng iyong pagkakasala sa iyong pagkukulang namin sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Masusunod po namin lahat mong kautusan at maging handa sa dakilang araw na pagbabalik at maggamit mo rin po kami bilang ilaw at asin sa libutan ito sa pagligtas ng napakarami pang kaluluwa, mahal na Panginoon, sa paunang dalangin at pangunguna na amin namin ginigalang magkulang sa beloved children, mahal na Panginoon. Lubos aming pasasalamat, inaalay po namin tao sa pusong pasasalamat, dakilang pasasalamat, nagkaloob ka at nagsugo ka ng totoo mong propeta, mahal na Panginoon, ng buong katotohanan, mahal na Panginoon.
Panginoon. Hallelujah, kabalikan, beloved children, mahal na Panginoon. Ngayon, tinatamasa po namin ang lubos sa pinagpalang buhay na wala na po kami mahiling pa sa iyo, mahal na Panginoon. Katiyakan na may buhay na walang hanggan kami, mahal na Panginoon. Hallelujah, patuloy na kalakasan, mahabang buhay na amin naman kinagal, mahal na Panginoon. All the beloved children, mahal na Panginoon. At lahat mga binubuhos mo ang walang pagpapalang spiritual, physical, material, pagpapala, mahal na Panginoon, pagpatuloy, papangal, nag-isang Ebanghelyo. Sa buong kinapalbaw ka magbabalik, kay lubos po namin pinasalamatan sa iyo, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maminamahal, ilihas po natin ating mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin mo natin ating kagalang-galang, mahal Pastor Evangelist Waldes Rodameda, naglihas po sa atin, maging sa ating mga loved ones at sa mga kapatiran sa buong Pilipinas, buong mundo. Cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema, mga bisyo sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mental problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism. Cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed, be blessed. Pulse out so right now in Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang iyong banal na pangalan. Salamat, malapin sa katugunan sa lahat ng ay madalangin. Sa narito ang mga propeta, malapin ang panalangin ay nakakabot sa iyong banal na trono. Mami na mahal, bilang pasalamat sa ating malapin ng lahat ng ating mga prayer request, tinugon ng ating malapin simulang kaparaanan. Hallelujah, babangkitin po natin maminal ang million times sa pagpupuri sa ating malapin noon. Ang hallelujah, praise the Lord. Sabay lang po, 3 beses, mami na mahal. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Glory, glory, glory to God. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, malapay noon. God bless you so much, mga minamahal. Praise the Lord. At binibigyan po ba noon sa ating beloved Dr. Rick Alarcon for our announcements. And what's more, welcome back to our beloved our country, our beloved Minister Luke Smith, and beloved Kelsey. We love you so much, and our loving God bless you more and more. God bless you po. At narito po.